Alas 4 pa lang ng umaga, gising na si Tatay Cornelio. Dala-dala ang kanyang gitara, handa na humarap sa panibagong araw. Sa gilid ng Robinson, tagpuan namin si Tatay. Sa kabila ng ingay ng mga sasakyan, may tinig pa rin nangingibabaw. Sa gilid nito, may umaalalay sa kanya, si Nanay Josie, ang kanyang asawa. Siya ang naghahanda ng lahat, gamit, gitara, at ang maliit na speaker. Alauna ng hapon, magsisimula na sila Tatay para kumanta. Ayon kay Tatay, noong 1976, matapos siyang mabulag, musika ang kanyang naging sandigan. Basta't marinig ang kanta, sulit-ulitin niya ito hanggang makuha ang tamang tono. Walang paboritong awit at walang formal na aral. Kaya niya itong sabayan. Sa bawat nota, bawat liriko na kanyang sinasambit, mararamdaman mo na ang kwento ng kanyang buhay. Sa kanyang gitara, kitang-kita ang bakas ng kanyang paghihirap at pagsusumikap. Sa paraiso, matatagpuan ng pamilya Santos. May 4 silang anak, 2 ay may sarili ng pamilya, habang ang 2 ay nag-aaral pa. Kapag umuulan, wala silang kinikita. Kaya para kay Tatay, walang araw ang dapat na sinasayang. Sa bawat pagtatanghal niya, maraming dumadaan, maraming nagmamadali, may ilan namang humihinto, namamangha, at nagbibigay kahit kaunti. Sa harap ni Tatay, may maliit na kahon makikita. Nakasulat dito ang salitang donasyon. Bawat barayang inuhulog dito, napakalaking tulong para kila Tatay. Kahit piso, napakahalaga sa kanila. Maliit man ang kanyang kinikita, mayaman naman siya sa pagmamahal. Ginagastos niya ito sa pagkain at pagpapaaral ng kanyang 2 anak. Simula 2010, iba't ibang lungsod ang naging entablado ni Tata. Sa Pasig, Makati, Manila City Hall at sa Robinson. Sa bawat lugar, ang musika niya ang nagsisilbing kwento ng kanyang buhay. Siya si Cornelio Santos, isang bulag ng mga awit, ama at isang asawa. Sa bawat tugtugin, isinasalaysay niya ang kanyang laban. At sa mga lansangan sa Maynila, patuloy niya pinapakita na ang musika ay hindi lang hanap buhay. Ito ay kanyang pag-asa. Sa piling ng pagkanta, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-awit. Sa